Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dialogo sa pagtuo, tulumanon nga magtugkad sa mga doktrina sa nagkalanlaing relihiyon aron mo tumaw ang kamaturan. Dialogo sa pagtuo, gawas nung paghiskot alang sa tadang mosalbot. Hello bro Amek! Hello bro. Oh, good morning! Good morning bro. Balik ka ng kanisok ka na sa kamaturan na request mo sulod kanang imuhan eh? Sukdanan? Oh, sakto na sa kamaturan mo request nga mosulod dik imuhan eh? Oo, amago ng page. Ingo mo nito ang topic kay National Sunday Law, pwede ko mosulod. Ganahan ko itong topic. Sa may mo kay ngo sa aning ko bro, kaning National Sunday Law bro, nga ginagawa sa mga SD pangadlok sa mga Katoliko ng ilang kabigon. Kanang National Sunday Law nga ilang giingon bro. Mao na pinakamudos sa Seventh Adventist aron nga ang mga tao malisang, mahadlok. Pag panghadlok ra na bro, dili gyud na siya tinuod nga mahitabo ang National Sunday Law. Unsa man ay naa sa mga Seventh-day Adventist 1863 ha? Seventh-day Adventist 1863 wala ilabot ang mga Sabadista nga gipasakupan ni Artiañedes, Wala. Christ kang Jerusalem Church of God ug katong Seventh-day Adventist 1980 local conference kay ang panudlo sa mga Seventh-day Adventist 1863 tanan nga mga Seventh-day Adventist nga ni offshoot sa ilaha modapig sa Katoliko. Wala lang panudlo. Kana usa na kabot-bot kay na nga pagpanudlo dili gyud na siya tinuod. Og dili gyud mahitabo ang National Sunday Law. Kay ngano man buhaton ay sa Katoliko isugo ba di ay sa Vatican City sa Santo Papa nga pamatyon ang mga Seventh Adventist. Dili man gani mo sugot og abortion. Pamatyon na hinuon na tawo na gyud. Dili ko siya tinuod, bro. Kato ka lagi, kanay lang ilang pelikula ba nga The Final Battle ba? Nga nakakita ko to, bro. Kita ka to, nanagan sa kabunturan o niya gigukod sa mga Sunday keeper gadala pag mga Canaan nga iro. Ipanggukod sila o niya giabayan silang anghel o sila kitans dapin sa kanang suba. Murara na siya bro og drama kada hapon ba nga na director. Kung ra to sa imagination sa director pero in reality dili gud na mahitabo bro. Mo lagi. Nood lang. Kay uno awas atong panahon karon no, ginahinay og dawat sa publiko ang mga bayot og tomboy. Ang same sex marriage ginahinay dawat sa publiko. Wala yung dawat ng simbahang Katoliko, pero ang publiko hinihinay na magdawat ang publiko naman, di ba? Same sex marriage, usa pa kanang abortion, divorce, ginahinay na dawat sa publiko na. Wa man lagi pamatya lagi ng mga tawhanan na o niya ang SDA ang SDA no pamatyo na ang mga SDA hinuon. Murag wala sa lohika ba? Are bro.
Ano man niyo? Unsa man gyud ay ang naa sa Seventh-day Adventist 1863 kanang General Conference. Unsa man gyud na ang ano nga pamatyon man sila. Tungod lang ba kay nisimba sila sa adlang Sabado? Kamabo ba kay nga rason na? Mabo kay nga rason Tungod nga ba kay dili sila mga unog karne sa baboy, mga pamatyon sila? mabora ka. Murag kan kay ba? Tapingig kay ba? Wala kay pamatyan ng mga nag-vlog manggayda nga langahog ilaga. Nya lain pa ato bro ba? Ah, sige. Ano man niyo? Ang style man gud sa Seventh-day Adventist, samot na kaning uban nga mga pastor, sungugon nila maayo mga Katoliko aron nga masuko bitaw ang Katoliko. Once masuko ang Katoliko, muwitik na sa ilaha, may nito ana natuman na gyud. Natuman na gud sa dilo. Ano ba? Aron tuyoon man nila na. Muna akong giingon sa una nga katong tong SDA pa ko sa una na yung mga dialogo tudluan ko nila kung sa pagi sa pagkigdialogo biklo ng emosyon biklo kanang bitaw nga ay sa kisi-kisi di ha ay sa kataranta ba awa na kisi-kisi na mga na ba tanaw sa limuang na kalamang na ba ila rin tuyo unog biklo lang emosyon kay kung natong nang emosyonal ka mawala ka may tabo base mga pamalikas ka inigbalikas nimo, yung hindi tanawa, ang iya siyawan na malikas na. Di ba? Mura na ang musab to ba, mura sila mga lasaw og utok ba. Iro nagpuyo. Ilang bunal-bunalan. Yung mapaka sila ang iro ilang basolon. Ingana ilang style nila. Nagpuyo ra ng iro. Kung makikita ng iro, nagpuyo lang iro. Huwag yun ang hilabot sila ha. Ilang pitik, ilang bunal-bunalan. Yung iro, masuko mo na. Kadugan yung mamaak man, nakalapotol mo ng pisi. Namaak, napaakan sila. Ang iro, pwede papatay kay namaak. Pero ang hinunda sila may nakaingon na ito nung gipaak sila. So yung na ang style sa SDA. Ang kon po dali ko, ang panudlo yun sa Katoliko, kay kang Ellen G. White, mango na nga mugna ka ng Sandilo. Walay lain nga utok ana si Ellen G. White man. Ang gamayng sungay nga naa sa Daniel City 25 nga mao ang papado, mao gyud ang panudlo ni Ellen G. White nga ang papado na mao nay mumando sa presidente sa Amerika. Maghiusa na ang presidente sa Amerika ug ang Santo Papa mao jay pangilan ni Ellen G. White nya. Laliman ka ang Muslim country moanib sa Katoliko, isting dakuha kay nangagira bro. Kana may dako kay dili tinuod nga moanib ang Muslim. Ang Muslim o ang North America nga kanang Kim Jong-un, North Korea, ang China, kanang China, dili ba na mga Kristiyano bro? Dili. Mga komunista na sila. Moabot na ko ang panahon bro nga manduan na sila sa Ginoo nga moanib sa Katoliko o katong Buddhism manduan to o ganang tibuok Muslim country ingon pa ni Ellen G. White manduan to sa Ginoo nga moanib sa Katoliko aron nga maghiusan ang Katoliko mao na one religion. One word religion. One word religion muna. Lisuda kay na bro no? Di na may tabo ang mga Muslim di gina makigiusan nato. Siguro imuan ng pugsog kabig magka-jihad na hinoon. So dili na mahitabo nga moanib ang Muslim nato. Di mo na mahitabo nga si Kim Jong-un musugot nga moanib nato kay mawala man ning iyahang kay sa ilahang lugar nagpakaginoo man na si Kim Jong-un kay kuan man siya may presidente siya kanang murag tag-iya silahang kinabuhi. Ang relihiyon dili makasulod sa ilahang lugar. Actually walay kuan sa North Korea kay ang magdalag Bible didto masakpan ka kuan naman ka prisuhon ka unyag prisuhon ka dalong kadto sa kato ilahang kuan ilahang murag labor camp kanang labor camp nila didto dalon tong mga nakasala silahang balaw patrabahon ka didto kanang 15 ka tuig. Nya musugotay ka na magdala kag Bible patrabahon ka 15 ka tuig dito sa kuan. Di nakakasangyaw kay among Bible embargohon man nya latayguhon pa kadto sa kuan sa labor camp sugot ka na munang walay relihiyon makasulod sa North Korea. Ang purpose ana ni Kim Jong-un aron ma-focus sa iya ang mga tawo buta na kung mamatya na sila ni maghilak-hilak ang mga tawo ang ilang mga hilak mga way mga luha
Kay ang ilang una siguro na tuara mirisira. Pero pahilakon man gyud sa kanang kuan ni Kim Jong-un. Hindi gina mahitabo nga tanaw tong mga sundalo nga sa North Korea nga ni atog Ukraine kay intabang sa gira sa kuan sa Russia. Pag adto nila Ukraine piting lingawa sa mga sundalong North Korean. Kay ang ilahang mga cellphone daghan nang na sulod nga mga websites nga wala sa ila sa North Korea. Patilipaya tong usa ka kuan nga nakita na siya video nga gasayo nga babaye, wala man ni sa kuan. Wala man ni sa kanang North Korea. Pating lingawa sa sundalo ato. So mo nagingon na to ba nga imposible kayo nga musugot si Kim Jong-un nga mabaliwala na siya. Kaya ang mga tao mo Christianize na ato na ni kisugalanta wala na siya ha. Di na musugot si Kim Jong-un ana nang never ko na mahitabo. Country bro, di ka na musugot. Di na musugot ay. Muslim. Kailang una maparaiso man sila. Ha? Og dili na musugot bro. Kintabay ang China, ang North Korea, Muslim country og dili gyud na mahitabo nga mudapig sa Katoliko sa ato pa kanang panudlo sa Seventh Adventist 1863 nga sandilo. Kuan ra gyud na siya bro. Bunga ra gyud na sa pagkatulog ba? Oo. Damgo ra gyud na siya. Muna lagi. Damgura, limang biya ka ng kuan. Limang biya ka ng pamatyon nya ano nakoy debate sa una ni Warren B. Searle about sa National Sunday Law. Iyang si Warren bro. Local conference. Iyang gikutlo tong Blue Law. National Sunday Law. Mga Sunday Law sa laing nasod. O siya na. Kay naa naman kahay nakasulay og Blue Law o Sunday Law. Pangutana, naabay Seventh-day Adventist gipatay dito. Naaba. Wa mo siya nahatag nga confirm nga SDA gipatay dito sa mga lugar nga na Sunday Law. Ang litan. Asa nga lugar to bro? Asa nga lugar? Katong panahon ni panahon ni Constantino. Nagdeklara si Constantino og Sunday Law. Aron ang mga negosyante, panahon sa Domingo mag-close na sila. Kay panahon na sa ilahang pagpahulay nag-close ang mga kumpanya, mga negosyante dito. Muna wa siya katubag. Wa siya katubag. Kay nang-close ra man kaha, ang pangutan na naabay gipatay siya nga wala may dito panahon na. Ada sa panahon nga na SDA. Sige. Iya mong gyud nga wala pa SDA to panahon na. So ada karon sa panahon sa SDA karon nga na SDA. Unsa mga nasod ang naig Blue Law o Sunday Law. Nihatag na po siya ngalan sa mga nasod. Alimon ako sa mga nasura to. Tana, naaba kay may tudlo diha nga doon na SDA gipatayan ng lugar kay nagsimba og Sabado. Wa po siya nahatag po, bro. Wait lang ha. Nagulag bata diri kay nang Angela. So kay na dili gyud na siya mahitabo nga naman. Patyo na lang yun ang 70 Adventist tungod kay nanimba sila sa adlong Sabado, tungod kay dili sila mukaon og alimasag, dili sila mukaon og ginhason, dili sila mukaon og karne sa baboy, mao nga patyon sila. Murag mabaw ra kaayo nga rason. Dili gyud siya kapasar nga naman. Magsilos ang Jerusalem Church of God kanang relihiyon ni Ma'am Pipilero. Sabat kay pirma mo sila bro kung kuan bro kung boto naon bro mas mamalik pa na, mas mosimba pa na sa tibuok adlaw kanang Church of God Seventh-day Sanctified kanang Ma'am Pipilero mas tinuod pa yun na kung kintahay ba sakyan nato ang argumento kung nailutoson nga mga Sunday keeper mas lutoson pa ang Seventh-day Sanctified kaysa kanang Seventh Adventist nga 1863. Di naman na mamalik kada hapon. Katunga, 3/4, 1/4 na lang mamalik kada hapon, mga tiguang na lang. Ang mga batanon tuwa na magsuri-suri na sa mall. Di na mamalik, matulog na. Mas mayo pa nang Mampipilero kay huldi pa yun ang simbahan na kada Sabado. So, karon kanang kuan, kanang unsa may kasulti nimo anang kuan? Kanang giingon nila ba nga katong debate namo ni sa Cagayan de Oro bitaw katong si Jerry Laiga kung katbang nga ako siyang gipangitaan og kinsa man nga mga santos kitimaan man kuno sa Little Horn kuno nga mulutos sa mga santos. Kinsa man sa mga santos ang gilutos, ang gihatag niya mga Hudiyo mga Mohammedan. Unsay kasulti nimo adto? Katong nga gipanglutos didto mga Hudiyo, tinuod man to nga mga tinuod man to bro ang mga Hudiyo pero wala gyud bisag usa nga 70 Adventist nga gilutos ato didto.
Nalagi kanang mga Hudiyo gilutos nya ang pangutana kumo ba kay Hudiyo balaan na. Onya, Mao na diha. apira ba sa gibasa ni Jerry Laig ang Muhammadan? Kaila kang Muhammadan? Wala ko ka pamilyar ana bro. Ang Muhammadan, mga Muslim na siya, Muhammadan. Ang pangutana, nabo di mga santos ang mga Muslim. Ay oo. Wala ko na pamilyar anang term nga Mohammedan pero kanang mga Muslim tinuod no na appeal to sila. Oh, ang pangutana, mga santos ba kaya ang gingon mo nga buhaton sa Little Lornis pagluto sa mga balaan. Ah. Oh, mo. Onya, pag abot ni Condino, ningon na po si Condino, nalimot mo sa gumbursa. Ay kato. Oh, niningon na po ko, sa ato pa, ang gumbursa de santos para nimo. Niningon na po siya nga, ay dili, kay Romano Katoliko man sila. Ning bawi na po si Sa mga pare ba to. ning bali na po si Condino. Asa ato pa ang gumbursa nga gilutos mga Katoliko to sila. Yan siya nga, mga Katoliko sila. Asa ato pa ang gilutos di ay Katoliko di mga gilutos. Dili di ang Katoliko ang naglutos. Ani nga usab na pod. Katong nahitabo ninyo nga debate dito sa Cagayan, aminado gid ang tri immediato maski ang mga pastor o mga uban nga mga membro nga pildi gyud ang SDA ato nga time. Aminado gyud. Maski ako SDA pa biya ato nga time. Naaman unta gani ko ato pero na timing lang ato nga walay mabilin, wala ko'y mabinlan sa ako nga gamay nga negosyo mga nga wala ko kaadto Cagayan. Dili ko katulik ko ato nga time. Adi ako Pildi gyud triko ang SDA ato. Ay, kay si Julito, patingon dito nga, daog ang SDA langis na kumanggaling mi. Napaging Dito mo hinungdan ato nga napildi ang SDA. Julito may nakaingon anong siya may nakaingon na to, bro. Kay ang pressure ato nga time, ang pressure ato pag nawala ba sa passing si si Jerry Laig ug si si akong amigo Strongman. Nawala sa passing kay ang mga pangutana ni Brad Wendell kinsa may tinuod sa inyo ha ni Julito nagistoryaan si ikaw nagistoryaan na ba? Ang pressure ato naa kang alado tanan. Mo lagi. Kay Santiyahe man sila buruganan. Santiyahe sila burug ang gito na mo bro nga kung mag-company sila tagsa ra gyud ta kay nga naman na possibility magkinontrahay sila. Nahitabo gyud kinontrahay gyud nila. Nanglitan ingon si Condino nga ang Santos nga gilutos mao ang kanang gumbursa. Unya sa di ako siya gipangutana sa to pa ang gumbursa mga Santos gilutos. Ingon na po siya na po ay dili sila mga Santos Katoliko man sila. So nakontradict yung istorya. Den totoo dingon di ko sa to pa day ang gilutos di ay ang Katoliko. Dili siya ang naglutos, Katoliko may gilutos. Di ningon na po siya Katoliko gilutos niya na filman ni Jerry Laig nga naipit si Condino yang gipulihan. Pagpuli na po ni Jerry Laig, ningon na po Jerry Laig nga giluto sa Katoliko kuno ang gumbursa kay nakabig sa Adventista. Sa may kaingon nimo ana? Wala wala man to nakabig pag Adventista. Wala pa may Adventist ato. May giingon ni Kuan. May giingon ni Jerry Laig nga ang hinungdan ko no nganong nakuan nga nganong nakabig ko no ang anong gilots ko no ang kuan ko no ang kanang ang gumbursa kay nakabig sa Adventista. May giingon ni Jerry Laig. Kung sa boxing pa bro napatal to siya unya aron nga makasurvive siya sa nga masave siya sa masave by the bell ni gakos siya. Gakos na lang aron save by the bell. Tinuod wala mailihi ang SDA nga time. Wala pa kay namatay ang gumbursa 1872 man. Nya ang SDA nakasulod sa Pilipinas yung si Bacalares kay 1906. Ay nangutana bitaw ko ni Jerry Laig bitaw. Nakasulod sa Pilipinas bro 1904. 1904. Between 1904 or between 1905 nakasulod sa Santa Ana, Manila. Ang nagdala pa jud sa pagka Seventh Adventist diri sa Pilipinas dili pastor, dili liman, usa ka
literature evangelist nga nakabase sa unsa pa ni kang naa sa China nga kuan nga unsa ni nga Unsa man? kanang naa karon sa unsa ni nga nasod nga kanang kabahin gyapon sa China ba? Unsa man na kanang Si Robert Cardwell na. oo. Dayon, Tapos ang mga Seventh Adventist dili ba na sila mo tuog mga larawan, so allergy ba na sila og mga ribulto. Pero inig-anha nila diha sa kalimot ka nga lugar eh. katong video ni kuan ba? Ni Tiburcio ba? Katubit to si Goodness of God. Kailan ka ng Goodness of God? Oh, Kasi nga niya, kasi nga, nakita ba itana sa Cagayan? kasi nga lang niya tinodala. Na may nakapindot sa ko nga Daniel Sanchez marong pangalan na tinuod. Ay, kaliwat eh siya ni Alvin. Daniel Sanchez di ay. O, kala si Tiburcio ba? Kanang kuan, katong nagpa-video siya ba nga naay kuan sa SD kanang katong larawan sa bilin. Kailan kag bilin? Oh, kaila ko. Oh, usa may kay ngono mo adto. Ingo, wala revolt, allergic revolt naman lagi bilin lagi sa simbahan. Gituyo ra to niya ba pagpakuan ra to, pagpa-views ra to niya ba? So, kaning akong topic ron mahitong gyud si imuha ni kabalo kaning nga mo ni akong topic ron mahitong gyud si imuha. O dili. Sa to? Wa kabalo nga mo ni akong topic ron kanang mahitong si imuha kana. Ay, wala ko kabalo kay nakaapas ko sa inyohan ni Brad Nico katong gi-interview na nimo siya. Wala ko kita nga na yung na di ay. Oh. Kanang gahapon dito sa Kabadbaran City. So mo ni akong kuan karon akong topic ron kung mo lagi nilagay ato sa i-play ha. Mensahe giitan-awon ani mga tawhana. Unsa may kasulti ni Manny bro nga balik-balikon man nila ang imuhang pamulong sa una nga karon di man ka SDA si kasulti ni mo ana. Ilan lang balik-balikon tungod kay gusto nila nga isungag tong akong statement katong sa badista pa ko og sa katong statement karon. Mao na nga balik-balik ko nila unya. Ang nigamit po dana bro kabalo man ko ana wala bitaw ko ni comment. Nakita man ko ana wala ko ni comment ana og wala po na ako naghihimo og video. Kay nakabalo ko ana nga musakay ra na siya bro. Musakay ra na ba aron nga mahatak siya aron nga mailhan siya. Ako, marunong naman kay ko karon. Dili na ko mo kagatan ng mga ingon ana kay gigamit lang akong pangalan ana aron nga mailado siya ba. Si Giovanni mo sabot nimo Giovanni. Oh, Giovanni. Onya karon akong ikuan simo na ang ilang gimo bro maayo dili maayo. Kung sila maoy paistoryahon, maayo gyud na pala sir ha. Pero para sa ako, dili gyud na siya maayo. Sige, para maging mupatas ang tanan, simuha dili maayo sa ilaha maayo. Ari ko gamit yung ChatGPT. Allergy sila ChatGPT baka nunay. Ayun dali. Si Amik Taglinaw ay pinanganak bilang SDA at lumaki siya na nangangaral bilang SDA. At napakarami niyang mga sinabi na tuligsa sa Katoliko. Kamakailan lang ay nagkatoliko na si Amik. Ang mga SDA naman ay ginagamit ang mga sinabi ni Amik nung SDA pa siya laban sa kanya ngayon. Ang tanong, tama ba ang ginagawa ng mga SDA? Ito tubag ni ChatGPT ha. Ang paggamit ng mga lumang pahayag ni Amik Taglinaw ng mga kasapi ng Seventh-day Adventist laban sa kanya matapos ang kanyang paglipat sa simbahang Katolika ay isang isyong may malalim na implikasyon sa etika, pananampalataya at personal na integridad. Ang konteksto ng pagbabago. Si Amik Taglinaw ay kilala bilang isang masigasig na tagapagtanggol ng pananampalatayang SDA na madalas na bumabatikos sa mga aral ng simbahang Katolika. Gayunpaman, matapos ang kanyang masusing pag-aaral at personal na paglalakbay sa pananampalataya, pinili niyang yakapin ang Katolisismo. Ang kanyang pagbabalik loob ay naging sanhi ng iba't ibang reaksyon mula sa kanyang dati mga kasama sa SDA.
Ethical ba ang paggamit ng kanyang mga nakaraang pahayag? Mahalagang kilalanin na ang bawat individual ay may karapatang magbago ng pananaw at paniniwala batay sa kanilang karanasan at pag-unawa. Ang paggamit ng mga lumang pahayag ni Taglinaw upang siraan siya ay maaaring ituring na hindi etikal. Lalo na kung hindi isinaalang-alang sa konteksto ng kanyang pagbabago. Ang ganitong gawain ay maaaring magpakita ng kakulangan sa respeto sa personal na paglalakbay ng isang tao sa kanyang pananampalataya. Ang pagbabago ay bahagi ng buhay. Ang pagbabago ng pananampalataya ay hindi isang madaling desisyon. Ito ay bunga ng masusing pagninilay, pag-aaral at personal na karanasan. Ang pagbabalik loob ni Taglinaw ay isang halimbawa ng isang individual na naghahanap ng mas malalim na koneksyon sa Diyos. Sa halip na gamitin ang kanyang nakaraang mga pahayag laban sa kanya, mas makabubuti kung ito ay magiging simula ng mas malalim na pag-uusap at pag-unawa sa pagitan ng iba't ibang pananampalataya. Panawagan sa paggalang at pag-unawa. Sa huli, ang respeto sa desisyon ni Taglinaw ay isang hakbang patungo sa mas mapayapang ugnayan sa pagitan ng mga relihiyon. Ang paggamit ng kanyang nakaraang mga pahayag upang siraan siya ay hindi lamang makatarungan, kundi nagpapakita rin ng kakulangan sa pag-unawa sa personal na paglalakbay ng pananampalataya ng isang tao. Mas makabubuti kung ang bawat isa ay magpapakita ng paggalang at bukas na kaisipan sa mga ganitong pagbabago. So, buti pa sabot ang gihimo sa mga SDA day kang sa imuha day bro, usa day ka kuan dili makatarunganon o dili etikal. Ngunit timaan nga si ChatGPT na nag-istorya ana. ChatGPT. Klaro na. Klaro na. So, ang gihimo sa mga SDA dili gyud maayo. Unya, kami na sila kuan bro ba? Sila may katumanan ng giingon sa Revelation ba nga nagtuman sa kabubuton sa mga sugo ni Kristo. Kasi may kaingon ni mo ana. Dili gyud na siya tinuod. Dili gyud na sila tinuod. Ang kabubuton siguro ni Ellen G. White, may ilang gituman, dili ang kabubuton ni Kristo. Kaya kung kabubuton ni Kristo ang isigutan, dili man hinuon-ingon nga tanan gyud wala nila natuman na man gyud kay tinuod man nga naa man gyud mga butan nga mga SDA. Pero kung maingon sila nga kanang sila gyud na dili kang Ellen G. White hinuon mao yun ay tinuod nga natuman nilang kabubuton ni Ellen G. White. Kaning ingon sa mga SDA bro ba nga sila na katong panahon nga SDA pagkaon pagtuon nimo ang SDA tinukod ni Ellen G. White, ang SDA na ana sa Genesis, o ang SDA tinukod ni Kristo. Asaan ang tuloy mong yung pagtuo ng SDA pa ka? Sa SDA pa ko, ang pagtuo yun ako nga ang SDA manog yung tinuod nga nagsukad pa dito sa Garden of Eden. Kay naaman mauman yun na ang nabi na sa lagda, na may lagda dire. Sige. Lamin na mataga ko ni mo kopya sa lagda no kay nawa akong lagda nawala man eh itong nga lagda bro. Mao na yung original nga lagda, 30 ni ka tema. Na dire bawal ang kape ug coke. Ay okay na bawal. Bawal ang kape ko sugro mga pinang isdi ra ba. Na dire bro, ako nakita na ako para good nga dili good ang SDA mo. Mas ako mo pakita man yun ko og ebidensya na lagda sa pago. Klaro man kay ni. Unya ang na 30 ni ka tema bro na diri ako basahon no. Para nga dili gyud ingon nga tumo ra ba. Ang naa diri sa pagtulon-an number 29. Na number 29 good na. Pagtulon ang number 29 kay 30 man nga tanan. Wala na nako gitouch bro ang bino. Ang bino nga makahubog wala na nako gitouch nga naman dili naman manginom ang doktrina naman nila nga dili sila manginom ani. Unya tabako wala na nako gitandog ni. O kining shabu, marijuana, wala na ako gitandog diri ko sa tsaa. Kape ug ilim nun nga kula. Tama diri
gibawa gidoktrina gud nila ni. Sa may lang Bitaw nga, sige. tungod kay ang mga Seventh Day Adventist dili na magyud mapugngan nga nanginom na magyud og kape ukok. So gihimo na lang nila og 28 kay gusto na tayo nga i-30 pa ni. Basta ako ng video sa pag-ingon diyan nga bawal ang kape ug kangkok. Padunggan ako ana be. Nago ni sa lagda gud ni siya. Oo. Oh. Ang tsa, kape og ilimon nga cola drinks, apil na ang Pepsi ani og Coke. Oo. Ano man ang cola. Oo. Makadaot sa lawas. Sila nga mga estimulante ug mga pagiyan or habit forming. Kini sila magapausbaw. Stimulates sa mga kaugatan og sa kasing-kasing og mga resulta sa pagkanerbyoso, sakit sa ulo, kahago sa kasing-kasing og magadali sa katalagman o magadali sa katalagman sa ulcer sa tungol. Oh, mao ni ang resulta ngano nga dili ipainom kay makapa-ulcer sa tungol, makahago sa kasing-kasing og mga resulta sa pagkanerbyoso og sakit sa ulo. Unya, Man eh. unya panahon sa fellowship bro, naabay ko makita na to wa. Dili sa tanang panahon pero kasagaran naa. sa social, nanang ko sa social. Naagyapon. Naagyapon. Og naa po dire bro. Og moingon sila nga kuan ra man na. Tambag ra man na. Oh, sige, tambag. Ngano nga naaman din ang sigarilyo? Kung tambag na. Oh, naa sigarilyo dire. Naa po ang shabu, naa ang marijuana. Dili na tambag. Dili na ni tambag, gidoktrina gani ni. Doktrina gyud ya. Tulunan gud ni siya. Onya bro, dili na magud mapugnan bro nga ang mga pasbi sa mga pastor manginom na mga og kape og kok. Gihimo na nila nga 28 sila na. 28 na lang nato na dili na nato 30 kay manginom mangyapon ta. Lamit ang nagmakalaag ka dire bro. Di mo nang dalon bro kay ato na ipasirox para na pumikopya na. Oh, karaan na kay ni bro. Karaan na kay ni ang tag-iya gyud ani bro katong akong lula nako nga 7th Adventist gyud. Namatay siya 90 ang edad. Kay bali lula sa ako mama namatay siya 90 edad nga natawag ko siya nga born Adventist diyan eh. Si lamin ang makalaga dire ato na ipasirox ni imong libro nimo. Kanya ako sa gipangutana atong 2009 naa pa samar ato nga time. Ako sa gipangutana, ako sa gingan nga nay. Nay man tawag na ko to siyahan ko nga nay. Unsa man joy ang mga kinaiya sa una sa mga karaan nga mga Seventh Adventist. Bawal gyud sa una bro maglungag sa adlawng Sabado og bawal maligo. Sa karaan. Pero karon maglungag naman sila gyud bro og maligo na gyud sila. Kay ang rason nila rice cooker naman kuno og kanang tuyok na kanang burner na. Gasol na daw. Luoy kay itong naa sa bukid nga walay gasol. Makasala gyud to. Mabaw kay nga rason na dire. Ako sa una bro, balik na ako atong pangutanan nimo sa una. Nga unsa may kuan nako sa pagka Seventh Adventist. Nagtuog yun ko nga ang Seventh Adventist mao na gyud tinuod. Nagsukad pa dito sa Garden of Eden kay naa man gyud. Mabasa man nato sa mabasa di ay. Paingon sa 3 sa ikapito ka adlaw natapos sa Ginoo ang iyang buhat. Kot pasabot bro, sa ikapito ka adlaw nagtrabaho pa ang Ginoo. Natapos man niya sa ikapito ka adlaw wala man maingon nga sa ikaunom ka adlaw na human niya iyang buhat. Nya karon kay sa ikapito ka adlaw nagtrabaho pa man ang Ginoo sa ikapito ka adlaw diha po niya nahuman. Karon ang mga Seventh Adventist nga nagsunod-sunod ani nga doktrina sa paborito ba gyud ni? Dos, una pa ingon sa 3. Ang pangutana, nagtrabaho pa ba sila sa ikapito ka adlaw? Wala na, nagsimba na sila. Yang Ginoo nagtrabaho pa man siya diha. Ug nahuman niya sa ikapito. Nya. Karon, ako ba ito gipangutana na si Jojo Montekalbo nga kanang pag-ingon na nga may pahulay
Ni simba ba na? Oo. Di po sila katubag kung kanang pahulay pag simba ba. Okay, Kung sabat pag simba ba na. okay, lahi mo silahan ng pauli, lahi po na simba. Oh. Naglisod sila naglisod sila ana. Kaning kuan ba? Ningo sila ba nga nasa sa Genesis, nagsuko sa Genesis? Yang anong ningo man ang fundamental belief nila nga protestante sila? Diha na nagsungag na. O, namo sila fundamental belief na nga protestante sila. Ang fundamental nako ako gihatag nga karon ako na no nagipangita. Wala na inoy ako ana. Asa ako sa pangitaon tong asa to ako nakita ha. Nato diri sa fundamental belief nila nga sila ay protestante sila. Ako mutong Tinuod man na bro, aminado man na. Aminado yun ang Seventh Adventist nga protestante sila. Wala gina kung protestante sila araw. Kung protestante sila naman diri sa kuan sa PDF na to at atong panakon ito po. Ako sa panakon kong PDF ha. Copy paste dayon dara. Oh. Pwede ba? Oh. Nana dire oh. Oh, yung diri nga the Seventh-day Adventist Church, one of the largest and fastest growing Protestant missionary organization. Protestante man dai sila. Unya anong namay nagtudlo lagi nga nagsugod pa sa Genesis. Yung sa man pagka-protestante na napas Genesis. Nagsugod sa Genesis ang ilang giawat-awat. Dili ang iglesia nagsugod sa Genesis, dili ang iglesia. Dili ang ilang giawat nga pagtulunan kay ani man ni bro. Ang Katoliko baya maoy inahan sa Biblia. Ang Biblia anak ra sa Katoliko. Kung wala ang Biblia, wala gyud na Seventh Adventist kay diha man sila nagkuha og doktrina. Diha man sila nga biblical ilang doktrina. Yes, tinuod. Nga diha man sila nagkutlo. Mao gani nga sa Genesis nagsugod ang ilang pagsundog-sundog sa doktrina dili kay didto nagsugod ang ilang sikta. Oh. Muli na lagi. Yang kanang mingon na po nga tinukod doon ni Kristo ang isda. Isang itingon mo na. Dili na tinuod nga tinukod bro ni Kristo ang SDA. Kay ngano man kaklaro ana nga si Ellen G. White ang nagtukod sa SDA. Okay na, di mo sila mo ang na kanang tinukod doon ni Ellen G. White. Ilang sute. Amini sa founder, magkakaplag ra daw ko no, nakakaplag ra. Yung nangutan na po ko sila ha. Kaya nakaplagan naman ka ni Ellen G. White ang Seventh-day Adventist. Nakaplagan naman ka niya. Sa nakaplagan niya ang Seventh-day Adventist, kisa may nagdumala. Nakaplagan. O di, muni nilang bakalaris, ang mini sa founder, nakaplagan. Di ba? Nakakaplag. Nakakaplag. Kay nakakaplag raman ka si Ellen G. White. Sa dihang nakaplagan niya. Nakakaplag mo siya. Sa dihang nakaplag. Ang pangutana na asa nakaplagan ni Ellen G. White? Sa bro? Nakakaplag man ka sa Ellen G. White. Ang pangutana na asa man siya nakakaplag? Dito siguro sa Amerika siguro. Ang putana ko niya, kay nakakaplag man ka siya, kisa may nagdumala sa dihang nakaplagan niya, kay nakakaplag man ka siya. Di mo sila katubag. Imong na bro, ko SD ka, pagkatulog ka na, makatubag ka? Maglisod kog tubag ana kay kung maingon nga nagdumala, tang paita gyud kana, wag tayo mabasa ba? Kay ang ako na ibalan na ba, paggawa sa SDA na nagdumala nila si Ellen G. White. Kasi lang dumala, dagan. Joseph Bates, Ellen G. White, James White, Joshua Himes, J.N. Andrews. Dagan nagkuha sila. Nagdumala. Pero sa dihang wala pa nakakaplag si Ellen G. White anak kisa kay gadumala. Kay mangutana ko sa mga SDA, di mo sila mutubag. So saan nila balik-balik pangutana. Ilang mang ilikoy.
Yan, mutala pa tayo sa nila kanang kuan. Asa mabasa nga na, sisay ingon na to, asa mabasa nga ang mga apostoles nag-sign of the cross. Unya ako isumbalik po sila, asa po mabasa nga ang mga apostoles nag-greeting og happy Sabbath. Wa po tubag. Mingo mo nuno nga, sa Sabbath happy gyud sila. Dili mo na mao. Lahi mo nang sa Sabbath happy sila og kanang greeting nga happy Sabbath, di ba Sabado? Happy Sabbath. Happy Sabbath, brother. Happy Sabbath, sister. Kani nga nga greetings ba? Asa na mabasa? Lagi. Sa Biblia, happy sila tuwing Sabbath. Sa muna yung muna ito red herring fallacy. Nga naman ang mga SDA bro, nakuputan na kaniya ako ning ipungutan ni Pindon ba. Yang tubag kay wa mo klaro. Nga naman ang mga SDA bro nga umagig dialogo permit imong fallacy ang mga argumento. Mahimo gyud na siya nga fallacy. Og dili nila dili himuon nga fallacy. Ipit man gyud sila. Aron man nga makalikay. Aron man na makalikay kay og dili nila ipalase. Butata man gud sila sa next question. Follow up question na butata na gyud. Kay based sa ako mga kaning magdialogo ta kay ako mangitun-an ning different types of fallacy. Different types of fallacy og mga example niya nga unsaon siya paggamit. Unsaon siya paggamit. So kanay yung mga examples kung saan siya paggamit, makita na ako sa mga reasoning sa mga SDA. Ano mo karon fallacy man ang gimo nimo, tawag ana is strawman fallacy. Tawag ana red herring fallacy. Ang tawag ana is kanang argument from silence fallacy. Mga suko sila ako na inong nga nagfallacy sila. Mga suko sila ilang isulti sa kuha kay fallacy dayon hindi makatubag. Di lang ang sila kabalo. Wala man lagi tun-an na unsay mga klase-klase sa about sa fallacy. Mo gina gani. So sa karon nga Katoliko na ka bro. Sa may kasulti sa ilaha bro nga sige pandaot sa imo nga mga video kaniadto ilang gamiton batok sa imuha karon. Sa may kasulti nimo ana. Katawaan naman ako na sila bro. Kung gamitin nila ako mga video. Katawaan na gyud ako na sila ano man. Musakay ra gyud na sila bro. Musakay ra gyud na sila. Sakay sa imong kasikatan no. Akong pangalan ba? Gamitin na nila akong pangalan, akong mga video. Pero katong mga naila na nga mga kuan, vlogger. Wala na. Hilom na sila. Kada lang mga bago kani si Giovanni. Karon bro, sa karon nga Katoliko na ako, naaman dire na gani na ay mga invitation nga about sa pagpalig-on sa pagtuong Katoliko, about sa ako ang conversion story sa mga parokya dire, sa mga kapilya dire nga ako nga ginabisitahan. Ako ang tumong gani hapit na ma-organize dire ang Catholic Faith Defender sa Diocese of Prosperidad. Ang paningkamutan nga ma-organize kay once ka ma-organize na paghimuon na po namo ang mga market preaching nga ginahimo sa Cagayan de Oro ug diha pod sa Bohol. Nga naa na po dire nga mapakgang ng ilang mga pagpangatake sa Katoliko, mahayagan ang mga inosente nga mga Katoliko ug kadtong mga born again nga nagsigig wali-wali dire sa public market unya human pagwali magtunol og mga sobre, magdaladala og mga sibot. Unya dili pod ta kabalibad kay siyempre lisod pud ato man muhatag ta ginagmay unya ang marunong ra ba kay bro kay gamito ra mga gwapa nga mga babae. Lagi sana sa mga laang nila nga mga gwapa nga babae. Man ilang gamiton unya. Once ka ma-establish na ang CFD dire sa Prosperidad na may nag-sponsor og speaker na may nagsaad nga mao na iyang gamiton mag-market preaching mi dire. Sa karon nga nagkatoliko nako ang ako ang gyud nga tumong dili aron nga katong ako mga kauban nga mga Seventh Adventist ako agyud to silang imbitaron nga magkatoliko kay ako pag katoliko na ako wala may naimbitar sa ako wala may ni Dani nga may pagkatoliko na tuod lang gyud ko nagtuon ra gyud ko sa may mga sa inobserbahan nimo tuod na pita lamin sa inobserbahan nimo na pita ngano gyud nakatoliko jud ka ang una nga rason bro ngano nga nagkatoliko ko tungod anang
pagka tinukod True Church ba? Oo. Oh. Pagka True Church, mo yun na siya pinakaunang nga rason nga nagkatoliko ko o kanang kinsa ang nagmugna sa Biblia, kinsa ang nagcompile. Kanara yun bro, duha. Kanara yun duha ang pinaka bugat nga rason. Ngano nga nagkatoliko ko. Unya, karon nga naanak ko din sa katoliko, mauna po na akong gina-share ngadto sa uban sa mga kauban sa pagtuong katoliko, pagpalig-on sa pagtuo aron nga dili sila mo gawas diri sa simbahan nga magpabilin sila nga katoliko hangtod sa katapusan sa gutlo sa kinabuhi ug hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao jud dili ingon bro nga ang katong mga kauban nako nga mga SDA ako ang pirahon aron magkatoliko. Ang ako pagpalig-on ngadto sa mga kaubanan nga mga Katoliko, pagpalig-on sa pagtuong Katoliko, paghatag og mensahe ngadto sa mga kapilya, na may mga invitation pod nga. Ingon ana nga dili bitaw madala sa pagka protestante. Mo gyud akong tumong bro. Mo na bitaw nga pag kuan na ang CFD diri sa mo magabuhat na may mga market preaching. Ako jay mangunay ana. Nay nakaingon sa kuha ba? What if kuno mapareha daw kuno si Amik sa kang Denmark kuno og kang kuan kang Alpehaba nga kang Denmark o kang Alpehaba na nga from SDA na convert to Catholic dayon sa dihang na naghinahanglan nagkwarta namalik sa SDA. Kasi kunong mingon ana kuno kapohon ba? Ingon tong usa ka kuan ako. Kanang kang Denmark ug ang Alfe nagkatoliko sila tungod kay ang ilang gihuna-huna kwarta. Once kwarta man lang sila nahuna. Ako dili kwarta ang nasa ko nahuna bro kay wala pa ko sa SDA pa ko bro na may kay source of income. Oo. Ay, kutoy mo babaho. Nga gihatag na sa Katoliko. Hangtod nga nagkatoliko ko ang akong source of income mas nisamot gani hinoon. Naamang ilaha kay pangwarta man tong ilaha. Okay. Thank you kay bro. Salamat kasi mong oras nga gihatag. Daghang salamat no. Sige bro, salamat bro. I-greet mo mga nagtanaw karon, sig na kay programa na kay page i-invite sila. Ay. Mayong buntag sa tanan. Salamat kayo brother Jando sa imong nga pag invite nga nakasulod ko sa imong mga programa. Sa wala pa naka-subscribe, sa wala pa naka-follow sa ako ang Facebook page, Sukdanan sa Kamatuoran. Ako dai si Amik Taglinaw, former Seventh-day Adventist ug karon usa na ka tigpanalipod sa pagtuong Katoliko. Naapod ko yung YouTube channel, Sukdanan sa Kamatuoran. Please support, subscribe sa ako ang YouTube channel o sa Facebook page, Sukdanan sa Kamatuoran. Thank you. Good morning. Salamat, brother Jando. Okay, salamat bro Amik. Bye-bye. Bye-bye. Moto si bro Amik Taglinaw. Siya may itong kanto. Unsay mo sa mga SDA niya? Non-ethical. Mga SDA sama ni Giovanni, ni Jason Dos Pueblos og ni Jesus the Redeemer. Ang ilang gihimo kang Giovanni dili makatarunganon. So dili na maghimo na to ang basihanan sa kanang ilahang pag-atake kang Amik. Ito niya makarang video, dili to siya ethical. Kay sama ra gud ni Apostol Pablo, dili no pwede gamiton ang mga statement ni Apostol Pablo sa diyang Saulo pa siya. Ug unsay ang mga atake sa Christian kaniadto, dili mo na pwede gamiton batok niya. Ngano man, nag-Christian naman siya. Sa ang gihimo sa mga SDA karon nga ilang ikuan si Amik Taglinaw, ang tawag doon bangungot.
Binabangungot ang mga SDA sa conversion ni Amic Taglinaw. Okay, basa mo tayo ng comment to bago tayo magtapos, no? So, mga comment muna tayo. Inyong nabati ang tulumanon dialogo sa pagtuo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.